Amor Tales presents Proposal at First Sight, written by Emingard. Magandang pagising, Bea. Simulan na ulit natin kumita. Nakangiting sigaw ni Beatrice. 4:00 na ng hapon at kagigising niya lang. Gabi ang trabaho niya at may trabaho rin siya pagka umaga. Kaya naman sa hapon lang ang tulog niya. Sunod-sunod na katok ang narinig niya sa labas ng kanyang munting bahay. Bea! Bea! Tapos ka na ba magbihis? Tanong ng kaibigan niyang si Petra. Hindi pa, kakagising lang. Pasok ka. Pagpapatuloy niya kay Petra. Hay, ang tagal mo naman. Kailangan 5:00 nandun na tayo sa restaurant. Maraming customer ngayon, lalo na at February na. Daming couples day, kakainggit. Bakit naman ako maiinggit? Sakit talaga sa mata ang mga couple na yan. Ayos lang naman sana kung matatagpuan kong lalaki ay mayaman. E di buhay reyna na ako. Inggit ka lang talaga. Pero Bea, gusto ko yung idea mo. Hanap ka ng lalaki mayaman. Tapos sama mo ako Promise, iwan ko yung si Brian. Tingnan natin kung saswertehin. Ligo muna ako. Kumain ka na ba? Tanong niya sa kaibigan nang marinig ang pagtunog ng tiyan nito. Hindi pa nga Nahihiya nitong tugon. Yan kasi, ibigay mo pa sa ungas mong jowa ang sahod mo. Yan. Ikaw ang gutom habang siya naman nagpapakasarap sa pagsusugal at bisyo niya. Hay nako, ang tagal ko nang sinabi sa'yo na layuan mo ng gagong yan. Sermon niya rito. Kasi naman, mahal ko si Brian di magpakabusog ka sa niya. Kala mo naman pagkalaki-laki. Ingos niya rito. Nanlaki naman ang mga mata ni Petra sa kanya. Paano mo nalamang average lang ang size niya? Nakalimutan mo na? Sinabi mo yan sa akin nung nalasing ka. Huwag na nga natin pag-usapan ng gagong yun. Kumain ka na dyan. Kaninang umaga ko lang yan niluto. Sabi ni Beatrice, sabay pasok sa banyo. Pagkatapos niyang maligo at magbihis, kumain siya bago sila umalis ni Petra papunta sa restaurant kung saan sila nagtatrabaho. Good evening, ma'am, sir. Here's the menu. Just call me if you need anything. Bati niya sa magkaparehang bagong pasok ng restaurant. Thank you. Tawagin ka na lang namin kapag order na kami. Sagot ng lalaki. Tumango lang siya rito at nagpunta na sa kanyang pwesto. Lord, kahit lang po, o matandang mayamang madaling mamatang ibigay niyo sa akin, ayos na ako. Magkaroon lang sana ako ng maraming pera. Ayos na talaga ako, Lord. Mahina niyang bulong. Masaya niyang inasikaso ang mga customer ng restaurant. Kapag nasiyahan ang mga customer sa serbisyo nila, nagbibigay ang mga ito ng tip. Sayang din at pandagdag kita rin. Maliit pa lang si Beatrice ay nasa lansangan na siya nakatira. Wala na siyang mga magulang nang mamulat siya sa mundo. Nang lumaki-laki na siya ay may matandang kumupkup sa kanya, si Lola Maria na inaruga at pinag-aral siya. Kaya lang kinuhaga dito sa kanya, kaya natigil siya sa pag-aaral at naghanap na lang ng iba't ibang trabaho para pantawid gutom sa araw-araw. At ngayon nga ay may 2 siyang trabaho, waitress sa gabi, cleaner naman sa umaga. Kaya ko to, hindi ako susuko sa hamon sa akin ng Diyos. Determinado niyang sabi. Samantala, katatapos lang ng trabaho ni Knight. Nag-overtime siya dahil ayaw niyang natatambakan ng mga gawain sa opisina. Pag-alis ng opisina ay dumiretso siya sa mansyon ng kanyang Lola Esperanza. Lola, kumusta na ang pakiramdam niyo? Pangangamusta niya at agad na hinalikan sa pisngi matanda. Ayos lang ako, hapo ko. Ikaw, kumusta ka na? May babae ka na bang ipapakilala sa akin? Mahina ang boses na tanong nito. Lola, wala pa akong balak magpakasal. Apo, ito lang naman ang kahilingan ko bago ako mamaalam sa mundong to. Ang makita kitang ikinasal at bumuo ng pamilya. Ayokong masyado kang umasa, pero susubukan ko makapag-date at baka may magustuhan ako. Salamat, iho. Magpahinga ka na at anong oras na? Uwi ako sa kondo ko la. May kailangan kasi ako mga papeles Imporma niya rito. Mag-iingat ka, iho. Salamat, Lola. Magpahinga ka na rin. Hinalikan niya muna sa noo ang abuela bago lumabas mula sa silid nito. Lumaki si Knight sa kanyang Lola Esperanza dahil palagi siyang ibinibili ng mga magulang dito. Nagrebelde siya noon kaya palagi siyang nasasali sa iba't ibang gulo sa university na pinapasukan niya. Hanggang sa magdesisyon ang kanyang mga magulang na sa ibang bansa siya mag-aral. Ngunit mas lalong lumala ang pagre-rebelde niya. Kaya naman hanggang ngayon ay tinagurian siyang the badass billionaire.
Dahil wala siyang sinasanto kapag may humarang sa kanyang mga plano. Wala na rin nagawa ang mga magulang niya at hinayaan na lang siya sa buhay na tinahak niya. Hindi naman siya masamang tao. Nagiging masama lang siya sa mga taong nangaapak ng ibang tao. Nasa daan na siya nang malakas na tumunog ang kanyang tiyan. Hindi pa siya naghahapunan. Kaya nang mapadaan sa isang restaurant ay huminto siya para kumain. "Good evening, sir. Here's the menu." Bati ng babaeng waitress. Kinuha niya ang menu at agad na sinabi ang kanyang order. "Garlic chicken, vegetable salad, and rice. Tama po ba ang order niyo?" "Yes. Pwede bang pakibilisan? I'm hungry." Sabi niya rito. "Okay, sir." Tinalikuran siya nito, napatitig na lang siya sa likod ng dalaga. Ilang sandali pa ay nasa harapan na niya ang mga pagkain in order. "Enjoy your meal, sir." Nakangiting sabi ng waitress. Napatitig siya rito dahil sa ngiti nito. Halata ng pagod sa mukha ng babae pero matamis pa rin itong nakangiti sa kanya. "Thank you." "Magsabi lang po kayo kung may kailangan pa kayo. Nandun lang po ako sa gilid." "Okay." Humakbang na ito papalayo sa kanya. Sana lahat ng babae katulad niya. Halatang may mabuti siyang puso. Bulong ni Knight sa sarili. Nagsimula na rin siyang kumain. Pagkatapos kumain, nagbayad na siya. Hinanap ng mga mata niya ang waitress pero hindi niya na ito nakita. Sumakay na lang siya sa kanyang sasakyan at ilang sandaling nagpahinga roon. Sayang, hindi ko nakita ang babaeng umasikaso sa akin kanina. Bibigyan ko pa naman sana siya ng tip. Aniya habang iniisip pa rin ang itsura ng waitress kanina. Ilang sandali pa ay pinaandar na niya ang kanyang kotse. Hindi pa siya nakakalayo nang makarinig ng sigaw sa hindi kalayuan, kaya inihinto niya ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Sa kabilang banda ay pauwi na si Beatrice dahil biglang sumakit ang kanyang tiyan. Habang si Petra, nagpaiwan muna sa restaurant para makatulong sa pagliligpit. Nasa iskinita na siya nang bigla siyang harangan ng 3 lalaki. Bumilis ang tibok ng kanyang puso dahil sa takot. "Miss, nag-iisa ka yata. Gusto mo bang samahan ka namin?" Tanong ng isang lalaki na halatang lasing. May kasama ako. Hinihintay niya lang ako sa dulo ng eskinita. Bitawan mo ako!" Malakas niyang sigaw nang bigla siyang hawakan ng isang lalaki sa kamay. "Sumama ka muna sa amin, miss. Promise. Liligaya ka sa piling namin." Sabi ng isa pa sabay tawa. Nagsitayuan ang balahibo niya dahil sa sinabi nito. "Tulong! Tulungan niyo ako!" Sigaw niya at malakas niyang sinipa ang lalaki at tumakbo papunta sa dulo ng eskinita. Ngunit hindi pa siya nakakalayo, ay nahawakan ulit ng isa pang lalaki ang kanyang kamay. "Tulong! Tulungan niyo ako, please!" Umiiyak na niyang sigaw. Akmang hihilahin na siya ng lalaki nang biglang tumilapon ito. "Ayos ka lang ba, miss?" Tanong ng isang baritonong boses sa kanya. Hindi. Ako okay. Natatakot ako." Nanginginig sa takot niyang sagot. "Ako na ang bahala sa mga ito. Pumunta ka sa kotseng nakaparada sa gilid ng kalsada. Sumakay ka muna ron." Sabi nito. Ngunit imbis na sundin ito, natulala na lang siya sa gilid at hindi makagalaw. "Hoy! Sino ka ba, lalaki ka ha? Kami ang unang nakakita sa babaeng yan. Kaya amin siya!" Sigaw ng isa sa 3 lalaki. Ngunit hindi na ito nakapagsalita pa nang suntukin ito ng lalaking nagligtas sa kanya. Sabay-sabay na sumugod ang 3 lalaki. Takot na takot si Beatrice para sa lalaking nagligtas sa kanya. Ngunit namangha siya rito nang walang kahirap-hirap nitong mapatumba ang 3 lalaking humaras sa kanya. Ilang sandali pa ay isa-isang hinila ng lalaki ang 3 kalalakihan at tumawag ng pulis. Dahil sa takot, hindi nakapagsalita si Beatrice. Tumatango lang siya sa tuwing kinakausap ng mga pulis. Ang lalaking nagligtas sa kanya ang nagsampa ng kaso sa mga ito. "Sir, magsasampa kami ng kaso laban sa 3 yan." Narinig niyang sabi ng lalaki sa mga pulis. "Sige po, sir. Kami na ang bahala sa 3 ito." Sagot ng isa sa 3 pulis. "Bukas na kami magbibigay ng statement dahil na-trauma ang fiancé ko. I'll call my lawyer. I'll make sure that he will go to your station as soon as possible." Nagulat si Beatrice sa sinabi ng lalaki. Fiancé? Siya? Fiancé nito? Hindi na lang siya kumibo at baka mapahiya ito. "Noted po, sir. Alis na po kami." "Okay, thank you sa mabilis niyong pagresponde." Tumango lang ang mga ito at umalis na kasama ang 3 lalaking nawala ng malay. "Get inside. Dadalhin kita sa ospital."
Sabi ng lalaki at pinagbuksan siya nito ng pinto ng kotse. Salamat. Nagsimula ng magmaneho ang lalaki. Ayos ka lang ba? Untag nito sa kanya. Oo. Salamat nga pala sa pagtulong mo sa akin. Sir, ikaw? Ikaw yung nasa restaurant kanina. Gulat niyang sabi nang matitigan ng lalaki. What a small world. Hinanap kita kanina sa restaurant dahil bibigyan sana kita ng tip. Kaya lang hindi na kita nakita. Ako nga pala si Knight. And you are? Ako si Beatrice. Sumakit kasi ang tiyan ko kanina kaya maaga akong nag-out. Okay. Dadalhin kita sa hospital. You need to be checked. Huwag na. Ayos lang naman ako. Nawala na rin ang sakit ng tiyan ko dahil sa nangyari. Hindi ako papayag. Kailangan mo matingnan. You're still not okay. I know na na-trauma ka sa nangyari sa'yo kanina. Ako nang bahala sa'yo. Napatitig siya kay Knight. Bagay na bagay rito ang pangalan nito. Dahil sa gabing yun, ay ito ang knight in shining armor niya. Salamat talaga ha. At saka, bakit mo sinabi sa mga pulis kanina na fiancé mo ako? Kahit nahihiya ay nagtanong pa rin siya. Well, may gusto kong hinging kapalit sa pagtulong ko sa'yo. Ha? Wala akong pera pambayad sa'yo. Malit lang ang sahod ko sa pagiging waitress at cleaner ko. Hindi naman pera yung pambabayad mo sa akin. I want you to marry me. Ano? Proposal ba yan? Bakit naman yun ang gusto mong kapalit sa pagtulong mo sa akin? Let's talk about it later. Kailangan mo munang matingnan at masigurong maayos ka lang. Hindi na siya nagsalita pa dahil maging siya ay naguguluhan na rin sa bilis ng mga pangyayari. Ilang sandali pa nga ay nasa hospital na siya. Kumusta na po siya, Doc? Tanong ni Knight na nasa loob din ng emergency room. All in all ay ayos lang naman si Miss Artazo. May mga pasalang siya sa kanyang kamay. Siguro dahil sa pinwersa siya, kaya nagkaroon ng mga pasa. But don't worry, dahil mawawala naman agad to. Reresetahan ko lang siya ng ointment. Bibigyan ko rin siya ng pain reliever para sa kanyang pasa. Paliwanag ng doktor. Maraming salamat po, Doc. Pasasalamat ni Knight. Pwede mo na siyang iuwi para makapagpahinga na siya. Okay, Doc. Nang makalabas ang doktor ay tiningnan siya ni Knight. Babayaran ko ang hospital bills mo at iuwi muna kita sa bahay ko. Doon tayo mag-usap tungkol sa proposal ko sa'yo. Seryosang boses nitong sabi sa kanya. Ikaw ang bahala. Mahina niyang sabi. Wala na siyang pagpipilian pa. Iniligtas siya nito at mukha naman itong mayaman. Kaya igagrab na lang niya ang opportunity na yon. It's now or never. Sabi ng kanyang isipan. Pagdating naman nila sa bahay ni Knight, ay pinagpahinga muna niya si Beatrice sa guest room na katabi ng kanyang silid. Magpahinga ka muna at bukas na tayo mag-usap, okay? At saka feel at home. Kung may kailangan ka, magsabi ka lang sa katulong dito. Huwag ka mag-alala at mababait naman sila. Bilin niya rito. Salamat talaga. Ikaw rin, magpahinga ka na. Pasasalamat nito. Good night, Beatrice. Good night, Knight. Tunay ngang ikaw ang knight in shining armor ko. Napangiti siya sa sinabi nito. Magpahinga ka na. Siya na ang nagsara ng pinto ng guest room. Nagtungo naman siya sa kanyang silid. Pagkatapos niyang magbihis ay nahiga siya sa kama. Ikaw na nga ang kailangan ko, Beatrice. You're going to be my wife. At mapapasaya ko na rin sa wakas si Lola Esperanza. Kausap niya sa sarili. Hindi niya alam kung ano ang mayroon kay Beatrice at kung ano ang sumapi sa kanya para magdala ng estranghera sa bahay niya. Ganun pa man, ipinikit niya ang mga mata na may ngiti sa labi. Kinabukasan ay maagang nagising si Knight. Inutusan niya si Aling Edna na magluto ng agahan para kay Beatrice. Aling Edna, gumawa ka po ng sopas at waffle para kay Beatrice. Utos niya rito. Sige, siya na ba magiging reyna nitong bahay mo, iho? Nakangiting tanong ng ginang sa kanya. Mag-uusap pa po kami tungkol dyan. Basta mabait siya, iho, boto kami sa kanya. Salamat po, Aling Edna. Tawagin niyo na lang po ako kapag luto na ang agahan at dadalhin ko sa kanyang silid. Sige, iho. Umalis na siya sa kusina at nagtungo sa guest room kung saan si Beatrice. Kumatok muna siya ng 3 beses bago pinihit ang seradura at pumasok sa loob. Nakita niyang nakaharap sa salamin ng dalaga. Good morning, Beatrice. Kumusta ang pakiramdam mo? Tanong niya rito. Lumingon ito sa kanya. Good morning. Ayos lang naman ako. Bakit ka nandito? Gusto kitang kamustahin at gusto ko rin kausapin ka tungkol sa sinabi ko sa iyo kagabi.
Ayos ka lang ba? Oo naman. Sigurado ka na ba sa gusto mong maging kapalit ng pagtulong mo sa akin? Umupo si Knight sa gilid ng kama at tiningnan sa mga mata si Beatrice. I want to marry you, Beatrice. At sigurado ako ron. Be my wife. I can provide you anything. Handa ako magbayad kahit na magkano. Magkakaroon naman tayo ng kasunduan. But as much as possible, gusto ko ng totoong kasal at totoong pagsasama. My grandma wants me to settle down. May sakit siya at pangarap niya ang makitang lumagay ako sa tahimik eh. Pero bakit ako? Mahirap lang ako. Hindi nga ako nakapagtapos ng high school. Tsaka wala akong may pagmamalaking pamilya dahil wala akong mga magulang. Sa lansangan lang din ako lumaki. Nakakahiya namang magpakasal sa perpektong lalaking katulad mo. Yumuko ito pagkatapos yung sabihin. Wala naman akong pakialam kung may magulang ka o wala. Kung nakapagtapos ka o hindi, ang mahalaga sa akin, ang mabuti mong puso. Yun ang babaeng kailangan ko. Ako lang ba ang babaeng may mabuting puso? At saka di mo sure kung mabait nga ako. Ang daming babaeng mas nababagay sa iyo ron. Doon ka mamili. Wag na lang ako. So, nire-reject mo ang proposal ko? Hindi ba't gusto mo makabawi sa akin sa pagtulong ko sa'yo? Pakasalan mo lang ako at wala ka ng utang na loob sa akin. Babayaran pa kita at magkakaroon tayo ng agreement kung hanggang kailan tayo magsasama. Kung hindi mag-work, pwede namang magpaanal. Parang ang dali-dali lang sa'yo ng lahat. Napapailing na sabi ni Beatrice. Dahil madali lang naman talaga. Marami akong kilalang abogado na kayang padali ng annulment kung sakaling hindi mag-work ang pagsasama natin. All I want for you is to try. Bakit ayaw mo na lang sa mga normal na relasyon? Wala akong magustuhan, pero may kakaiba sa'yo. Ewan ko kung ano pero ibang nararamdaman ko nung unang beses pa lang kitang nasilayan. Pero wag ka mag-alala, Beatrice. Magbubuhay rin na ka sa piling ko. Just be a good wife and a granddaughter-in-law to my grandma. Yun lang naman yung hihilingin ko sa'yo. Sige na nga, pumapayag na ako. Sabi mo naman magbubuhay reyna ako kapag naging asawa na kita, tama ba? You're right. Ikaw ang magiging reyna ng mansyon na to. Pwede rin kitang pag-aralin kung gusto mo. Pwede ba ako magsama ng kaibigan ko rito? Ayoko naman siyang iwan dun sa jowa niyang loko-loko eh. Walang problema. Sure ka na talagang payag ka magpakasal sa akin? Paninigurado ni Knight. Sandaling natahimik ang babae at ilang sandali pa ay tumango. Sigurado na ako. Kung magiging maayos naman ang buhay ko sa'yo, gogora na ako. Nakangiti nitong sagot. Good. Next week, ikakasal tayong dalawa. Ano? Next week agad? Hindi ba atang bilis naman? I told you, my grandma's sick. Bakit? Ayaw mo pa ba? Tanong niya rito. Pero paano mga requirements? Ang preparasyon? Don't worry, just leave it to me. Ang mga abogado at tauhan ko ang bahala. Gusto mo bang ikaw mag-prepare ng wedding? I'll call a wedding organizer right away para makapag-meeting kayo. Agad na nagliwanag ang mukha ni Beatrice sa sinabi niya. Talaga? Okay lang? Excited nitong tanong sa kanya. Oo naman, kumain na muna tayo ng almusal. Okay. Pagkatapos nilang kumain ay agad na silang nagpunta sa wedding organizer para pagplanuhan ang kanilang kasal sa susunod na linggo. Mamili ka ng gusto mong motif at team ng kasal natin. But can I choose the wedding gown for you, Beatrice? Tanong ni Knight sa dalaga. Sure, sige ba? Mabilis itong sagot. Mahigit 1 oras din silang nasa H&H para sa kasal nilang dalawa. Knight, uwi muna ako sa amin na. Huwag mo na akong ihatid. Baka pagchismisan ako kapag nakita nila ang sasakyan mong mamahalin. At baka himatayin din sila kapag nakita nila kung gaano kagwapo ang lalaki mapapangasawa ko. Mag-empake na rin ako at sasabihan si Petra tungkol sa kasal natin. Kaya lang, may problema ako eh. Anong problema mo? Sabihin mo sa akin. Wala pala akong pamasahe pa uwi. Pwede bang makahiram ng 500? Nahihiya nitong sabi sa kanya. Malakas naman siyang natawa. You don't need to borrow money from me, Beatrice. Magiging asawa mo na ako at nangako ako sa iyo na magbubuhay reyna ka sa akin. Here, 5,000. Gamitin mo ang perang yan sa mga kailangan mo. At saka ibigay mo rin sa akin ang cellphone number mo at tatawagan kita bukas. Ipapasundo kita, okay? Ibigay mo sa akin ang complete address mo. Sige. Agad na itinipa ni Beatrice ang numero at address nito sa cellphone niya. Okay, mag-iingat ka. Bukas ng umaga, ipapasundo na kita sa inyo. Ang mga papers mo nga pala nakakailanganin sa pag-apply ng marriage license. Dalhin mo bukas. Billing niya rito. Noted. Bye, Knight, at maraming salamat sa tulong mo.
Kumaway ito sa kanya at mabilis na pumara ng taxi. Napangiti na lang siya habang tinatanaw ang taxi na papalayo. Hindi ka na makakaranas pa ng hirap, Beatrice. Pangako ko yan sa'yo. Ani Knight sa sarili. Samantala, pagbalik ni Beatrice sa bahay, ay panay ang saway niya kay Petra. Kanina pa siya nito tinatagtad ng tanong. Hoy! Taga kang babae ka! Alam mo bang pinabarangay kita? At saka hindi ako nakatulog kakahanap sa'yo. Saan ka ba kasi nanggaling ha? Sunod-sunod na tanong ni Petra sa kanya. Pinabarangay mo ako? Hoy Petra! Wala akong kaso ha! Bakit mo ako pinabarangay? Gaga ka ba? Kung 24 hours na ako nawawala, saka mo lang ako hahanapin at sa police station ka dapat pumunta, hindi sa barangay. Sigaw rin niya pabalik sa kaibigan. Sisisi mo ba ako? Nag-aalala ako sa'yo eh. Ano nga nangyari sa'yo? Bakit ngayon ka lang umuwi? Bigla siyang sumigaw at biglang niyakap si Petra. Ikakasal na ako sa gwapong mayaman at isasama kita. Saan ka ba talaga nang galing at parang nababaliw ka na? Nakangiwing tanong ni Petra. Seryoso ako. Nawala ka ng isang gabi, bigla ikakasal ka na? Kung hindi ka pa naloloka, anong tawag sa'yo? Teka, huwag mo sabihin, nag-aadik ka na. Nanlalaki ang mga matang sabi pa nito. Bruha, adik ka dyan. Nagsasabi ako ng totoo. Inilahad niya kay Petra ang lahat ng detalye, kaya sa bandang huli, naniwala na rin ito sa kanya. Talaga, Beatrice? Ay, bongga! Isama mo ako ha! Kinabukasan nga ay sinundo si Beatrice ng isang magarang kotse. Excited na sumakay si Petra na ikinatuwa niya. Wow, talagang ang mayaman na mapapakasawa mo. Ang gara ng sasakyan at ang bango-bango pa. Patili nitong komento. Oo nga, ang swerte ko kay Knight. Nakangiting sabi niya. Pangalan pa lang, malaki. Masarap at mahaba na. Petra, yung bibig mo. Ikaw naman, binibiro lang kita. Naniniwala na akong gwapo nga magiging asawa mo. Gwapo naman talaga siya. Para lang akong yaya kung itatabi sa kanya. Huwag ka mag-alala, kapag kasal na kayo, magsha-shopping tayo, ime-makeover kita. Uwe, marunong ka? Taas ang kilay na tanong niya sa kaibigan. Oo naman, alam ko yan no. Hindi ka kasi nanonood ng mga drama sa TV eh. Kaya yan, huli ka palagi sa balita. Naka-ismid nitong sabi. Di gagawin kitang personal assistant ko. May sahod ka sa akin. Ang sosyal naman, gusto ko yan. Personal assassin, ang astig. Hoy gaga, personal assistant, hindi personal assassin. Makukulong tayo sa ginagawa mo eh. Sorry naman, ito na po, tatahimik na. Sabi nito, naiiling na lang siyang napasandal sa headrest ng kotse. Hindi pa rin siya makapaniwala sa bilis ng takbo ng mga mangyayari. Ngunit yayakapin na niya ang pagbabago. Matagal niya na yung pinagdarasal. Opportunista na akong opportunista pero gusto niyang makatikim ng masarap na buhay. Mabilis na lumipas ang isang linggo. Medyo kinakabahan si Knight. Hindi yun ang pangarap niyang kasal. Gusto niyang maikasal sa babaeng mahal siya at mahal din niya. Pero para sa kanyang Lola Esperanza, gagawin niyang lahat. Maging masaya lang ito. Kahit na nga ba ang kapalit ay ang sarili niyang kalayaan. Apo, mukhang kinakabahan ka. Relax ka lang. Dapat nga ako ang kabahan sa'yo. Binigla mo ako sa kasal mo ngayon. I hope that you'll be happy, iho. Sabi ni Lola Esperanza sa kanya. Masaya ako, Lola. As long as masaya ka. At isa pa po, nararamdaman ko sa puso ko na siya ang tamang babae para sa akin. Nakangiti niyang sabi rito. May tiwala naman ako sa iyo, iho. Kapag nalaman to ng mga kamag-anak ng mama mo, siguradong guguluhin ka nila. Mga mukhang pera pa naman ang mga yun. Huwag kayo mag-alala. Ako pa ang bahala sa kanila. Hindi nila makukuha ang dapat na para sa akin. Yun po ang bili ni Lolo Pepito. Mabuti naman kung ganon. Bantayan mong mabuti ang magiging asawa mo. Opo, Lola. Nandito na ang bride mo, Knight. Umayos ka na dyan. Imporma sa kanya ni Lester, ang kanyang best man. Sa Montalban Hotel and Casino niya, piniling idaos ang kasal nila ni Beatrice. Ang mga magulang niya ay hindi makakapunta dahil biglaan lang ang kasal. Babawi na lang daw ang mga ito sa susunod. Umayos ang tayo si Knight at hinintay si Beatrice na maglakad sa red carpet. Napanganga siya nang masilayan ang mukha ni Beatrice. Kahit may belo ito ay kita niya pa rin ang maganda nito mukha. Siniko siya ni Lester. Ang ganda ng magiging asawa mo. Parang isang bato at nang malinisan ay isa palang diamante. Bulong nito na hindi niya sinagot.
Hindi niya namalayan na nasa harap na niya si Beatrice. Knight, hindi mo ba kukunin ang kamay ko? Mahina nitong tanong sa kanya. Mabilis siyang tumikhim at inayos ang sarili. Para siyang nahipnotismo sa ganda nito. I'm sorry. Saglit ako natulala sa ganda mo, Bea. Nakangiti niyang puri rito. Namula naman ang mukha nito na mas lalo niya lang ikinangiti. Ang gwapo mo rin, Knight. Mamaya na kayo magbulahan na dalawa at ikakasal pa kayo. Sabi ni Lester. Napabungis-ngis si Beatrice. Hinawakan niyang kamay nito at sabay na silang humarap sa paring magkakasal sa kanila. Pagkatapos ng kasal ay agad na silang nagpunta sa reception. Konti lang ang inimbita niya. Tanging malalapit na pamilya at kaibigan niya lang ang naroroon. Congratulations, iho! Sa wakas natupad na rin ang matagal ko nang hinihiling. Mawawala na ako sa mundong to na masaya. Masayang bati ni Lola Esperanza sa kanya. Hinawakan niya sa baywang si Beatrice. Lola Esperanza, siya po si Beatrice, ang asawa ko. Bea, si Lola Esperanza nga pala. Siya ang sinasabi ko sa'yo. Pagpapakilala ni Knight sa dalawa. Ay po, Lola Esperanza. Ikinagagalak ko po kayo makilala. Nang dahil po sa hiling niyo, mayaman na ako. Sabi nito sabay yakap sa abuela na ikinatawa niya. Natawa na rin si Lola Esperanza. Mapagbiro ka pala, iha, pero tama ka, mayaman ka na. Alagaan mo sana ang apo ko para sa akin, ha? Pwede ba yon? Ay, Lola naman, ang laki na po niyang apo niyo para alagaan ko. Pero kung gusto niyo po, kukuha ko ng yaya para sa kanya. Kumuha na rin po kasi ako ng personal assistant ko eh. Nakakatuwa ka naman, Bea. Ibig kong sabihin, mahalin mo si Knight. Huwag mo siyang sasaktan at dapat nandyan kayo para sa isa't isa kapag may mga problema kayo. Si Lola, hindi po ako clown. Don't worry po, Lola. Hindi po ako sadista. Hindi ako nananakit. Promise ko yan sa'yo. At saka po, wala akong problema. Ewan ko lang po rito sa apo nyo. Pasensya ka na, Lola. Palabiro lang talaga tong si Bea. Aniya sa abuela. Ayos lang nga po. Nakikita ko na isa siyang mabuting tao. Huwag mo na siyang pakakawalan pa, Knight. Seryosong bilin sa kanya ng abuela. Hindi siya umimik at niningnan na lang ang mukha ng asawa habang nakangiti. Bigla na lang sumikdo ang puso niya. Hindi ko po siya pakakawalan, Lola. Mahina niyang bulong. Pagkatapos ng reception, umuwi na rin agad sina Beatrice at Knight kasama si Petra. Wow! Ang laki ng bahay ng asawa mo, Beshi! Talagang nga magbubuhay rin na ka rito. Bulalas ni Petra. Hoy, hilaan mo nga yung boses mo. At baka sabihin pa ng mga katulong na gold trigger tayo. Saway ni Beatrice sa kaibigan. Gaga, anong gold trigger pinagsasabi mo? Gold digger yun, no? Ikaw talaga, walang kaalam-alam sa mundo. Bea, I think we should rest already. Putol sa kanila ni Knight. Sige, Petra, pumunta ka na sa huling hantungan mo. Baling niya sa kaibigan. Grabe ka naman sa akin, Beshi. Hindi pa ako dedo. Tinawanan niya lang ang kaibigan. Beshi, hulog ka talaga ng langit sa akin. Sir Knight, salamat sa pagpapatuloy sa akin dito sa palasyo niyo. Nakangiting pasasalamat ni Petra sa kanyang asawa. Wala yun, kaibigan ka ng asawa ko at welcome ka rito sa bahay. And don't call me sir. Knight na lang. Sagot ni Knight. Okay, sabi mo eh. At saka, pasabi sa bestman mo. Mahal ko na siya. Aray ko naman, Beshi. Mapanakit lang. Kung ano-ano yung sinasabi mo kasi. Ang landi mo talaga. Sige na, pahinga ka na, bye. Akyat na rin ako sa kwarto ko. Aniya sa asawa. Dahil isang linggo na sila roon ni Petra, ay may kanya-kanya na silang silid. Doon ka na sa kwarto ko magstay. Pagtatama nito. Aha? Matutulog tayo sa isang silid? Yes. Sa isang kama? Yes. Hinila nito ang kaniyang kamay at iginaya siya patungo sa silid nito. Halos lumuwa ang mata niya dahil sa laki ng silid. Ang laki naman ng silid na to. Pwedeng-pwede tayo maghabulan. Komento niya. Yup, sooner or later, maghahabulan tayo rito. Bakit naman? Hindi naman tayo mga bata. Adult stuff of course. Maglalaro muna tayo bago mag-make love. Ouch! Bakit ka ba nang babato? Reklamo ni Knight nang batuhin niya ito ng unan. Ang bastos mo kasi! Bastos? Ako? Natural lang naman yun sa mag-asawa eh. Shh! Tama na, oo na. Pero wag muna ngayon, may red tide pa ako. Pagpapahinto niya rito, sabay higa sa kama. Red tide? Dagat ka ba?
Naguguluhan nitong tanong. Hello, red tide po. May period ako. Gets? Kaya pala mainitin ang ulo mo. Anyway, may regalo pala si Lola Esperanza sa'yo. Here. Iniabot ni Knight sa kanya ang isang card. Bumangon siya sa kama at tumayo. Ano yan? ATM card. May lamang 5 million yan. It's her gift for you. And she gave you 5% of company share sa Montalban Group of Companies. Kaya isa ka ng shareholder sa kumpanya ni Lola. Nanlaki ang mga mata niya sa narinig. Kung nananaginip siya, sana huwag na siyang magising. Seryoso ba to? Pwede ko tong gamitin pang shopping? Aniya habang titig na titig sa hawak na card. No. Use my card kung gusto mo mag-shopping. Keep it. It's yours. Seryoso nitong sabi sa kanya. Ang laki kaya nito. Di ko ito mauubos. Gamitin ko na lang. I said no. That's for emergency. Ito ang card ko. It's a black card. You can buy anything using this card, okay? Anang asawa niya sabay abot ng isa pang card. Masaya siya dahil sa wakas magbubuhay reyna na siya. Pero bakit feeling niya ibinebenta niya ang kalayaan niya? Tumigil ka nga, Beatrice. Ang kapal naman ng mukha mo magdalawang isip ngayon. Kasal ka na dahil oportunista ka. Saway sa kanya ng isang bahagi ng isip niya. Salamat dito. Huwag ka mag-alala. Hindi ko aabusuhin ang kabaitan mo. Dalawin natin si Lola Esperanza para formal na makapagpasalamat ako sa kanya. Sinserong sabi niya sa lalaki sa kangumiti. Okay, pero sa ngayon, matulog na muna tayo. Napagod din ako eh. Nagulat siya nang buhatin siya ni Knight at sabay silang napahiga sa kama. Knight! Saway niya rito. Bigla na lang kasing bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ano? Mag-asawa na naman tayo eh. Gusto ko mayakap ang asawa ko sa unang gabi natin bilang mag-asawa. Masama ba yun? Parang bata nitong tanong. Sino ba kasi ang babaeng baliw na nagpakasal sa'yo? Ano nga ang pangalan niya? Bigla ako nakalimutan. Knight! Natawa ang lalaki. Beatrice Artazo Montalban. Yan ang pangalan ng asawa ko. Baliw talaga yon. Biro nito sabay yakap sa kanya. Amoy na amoy niya pabangong gamit ito. Hindi yun matapang. Ang sarap nga sa ilong. At dahil sa kakaamoy niya sa asawa, ay hindi niya namalayang nakatulog na pala siya. Kinabukasan ay napangiti si Knight nang magising at makita magandang mukha ng asawa. Medyo nakaawang ang labi nito at mahinang humihilik. Dahan-dahan siyang umalis sa kama at bumaba para magpahanda ng pagkain. Pagpasok niya sa kusina ay nakita niya si Petra na masayang kausap ang ilan sa mga kasambahay niya. Sir Knight, nandito po pala kayo. Pasensya na sa ingay namin. Hingi ng pasensya ni Rosa, isa sa mga kasambahay niya. Ayos lang. Magpapaluto muna ako sa inyo ng pagkain natin. Baka tanghali na magising si Beatrice at tulog na tulog pa. Napagod yata. Knight ha, pinagod mo yata ang kaibigan ko. At saka private matter yun no. Over ka naman kung ichika mo pa ang ginawa niyo ni Beshi ko. Tumatawang sabi ni Petra. Ha? Wala naman akong ginawa kay Bea para mapagod siya. Anyway, alam mo ba mga paborito niyang pagkain? Tanong niya rito. Ay, wali pa ba? Ang hina mo naman. Bulong nito. Mga simpleng pagkain lang naman ang gusto ni Bea. Favorite niyang seafoods kasi madalang lang kami makakain nun. Okay, Manang Lorena, Rosa at Molly. Maghanda kayo ng pagkain para kay Bea. More on seafoods. Ito po ang pera para maaga kayo makapamalengke. Utos niya sa mga ito. Pwede ba akong sumama? Tanong ni Petra. Bahala ka. Kibit balikat niyang sagot. Pagdating ng tanghali ay parang may fiesta sa bahay ni Knight. Punong-puno ng pagkain ang kanilang hapag. Mas lalo siyang humanga sa asawa nang tawagin nito ang kanilang mga kasambahay at dalhan ng pagkain ng mga guard nila. Talagang may mabuti itong puso. Isang linggo ng kasal sina Knight at Beatrice, pero hanggang ngayon wala pa rin nangyayari sa kanila. Masaya si Beatrice dahil hindi siya pinipilit nito. May respeto ito sa kanya, kaya sa loob ng isang linggo ay tanging yakap sa gabi lang ang nagagawa nila. Beshi, mag-shopping naman tayo. Paano mo ako sasweldohan kung wala akong gagawin? Tutungangan na lang ba ako? Nakangusong tanong ni Petra sa kanya. Ay, oo nga no. Hindi ba at asta na ako mayaman? Tara na nga't mag-shopping tayo. Bukas dadalawin ko ang asawa ko sa kumpanya nila nang nakatasang noo kahit kanino. Sang-ayon ni Beatrice rito. Okay, tara let's! Supportive na tugon ni Petra. Nagpahatid sila sa mall.
May sarili siyang driver at ang bili ni Knight ay ipagmaneho siya nito ng safe. Ang sweet talaga ng asawa niya. Sa isang mamahaling butik sila nagpunta. Ay, Beshi, ang ganda nito! Isukat mo bilis! Sabi ni Petra. Isang v-neck na red dress ang itinuturo nito na may slit sa bandang kaliwa. Ang ganda nga! Kunin ko na to! Sang-ayon niya. Isuot mo na yan! Huwag mo nang hubarin! Sige, pili ka rin ng damit. Treat kita. Salamat, Beshi. Kulang ka pa ng bag at sapatos. Yung may heels dapat, ah. Gaga ka. Bakit mo ako papupuntahin sa hell? Ang bait ko pa naman sa'yo. Beshi, heel. Hindi hell. Ano ka ba? Takong yun. Dapat 2 to 3 inches. Ay, sorry. Akala ko tatapon mo na ako sa hell eh. 3 inches? Baka madapa ako niyan. Tanga ka lang, Besh, kung madadapa ka. Ay, sige na nga. Ikaw na mamili para sa akin. Wala akong alam eh. Okay, ako na. Mula sa sapatos, bag, sombrero, shades at alahas, ay si Petra ang pumili sa kanya. Kulay pula ang lahat ng ipinasuot nito sa kanya. Kumuha pa nga ito ng iba't ibang kulay para sa iba't ibang araw. Lahat ay magkakaterno. Ayan, dungyang-dunya ka na, Besh. Talbog sila sa beauty mo. Pumapalakpak na komento ni Petra. Talaga? Patingin nga ako sa salamin. Agad niyang tiningnan ang sarili sa salamin. Wow, ang ganda ko nga. Tara na, gusto ko makita ni na Rosa ang bago kong itsura. Excited niyang sabi, sabay hila sa kaibigan. Samantala ay busy naman si Knight sa pagpirma at pagbabasa ng bagong proposal para sa ipapatayong hotel sa Palawan. Isa ang Montalban Hotel and Casino sa nangungunang hotel sa bansa at mga karatig bansa. Siya rin ang humahawak ng Cortez Distillery na ipinamana sa kanya ng lolo Pepito niya. Nangangalahati pa lang siya sa kanyang ginagawa nang pumasok sa opisina ang kapatid ng kanyang ina. Knight! Galit nitong tawag sa pangalan niya. Itinigil niyang ginagawa at tiningnan ang Auntie Corselda niya. Auntie, anong ginagawa niya rito? Mahinahon niyang tanong dito. At talagang tinatanong mo pa kung bakit ako nandito? Nagpakasal ka nang hindi man lang namin alam? Bakit biglaan? Para ba masolo mo ang Cortez Distillery? Walang kinalaman ng Cortez Distillery sa pagpapakasal ko. Gusto ko na mag-asawa dahil hindi na ako bumabata pa. At isa pa, gusto ko rin makita at makilala pa ni Lola Esperanza ang magiging asawa at mga anak ko. Ha? Ang sabihin mo, nagmamadali ka magpakasal para mapunta sa iyong 70% share na kumpanya. Kahamak ka talaga. Pagsisisihan mo tonight. May pagbabanta sa boses na sabi ng kanyang Auntie Corselda bago lumabas mula sa kanyang opisina. Malakas na lang siyang napabuntong hininga. Kaya ipinasa sa kanya ni Lolo Pepito ang pamamahala ng Cortez Distillery ay dahil sa dalawang anak nitong mukhang pera. Anak ang Auntie Corselda at Uncle Moran niya sa pangalawang asawa ni Lolo Pepito. Ang mama niya naman ay anak sa unang asawa at legal itong anak. May ipinamana rin naman sa auntie at uncle niya. Ayaw lang talaga ng mga itong tanggapin na sa kanya ay pinagkatiwala ng abuelo ang kumpanya. Sa oras kasi na magpakasal siya, ay mapupunta sa kanya sa legal na paraan ang pangakong 70% ng lolo niya. Patapos na siya sa trabaho nang tawagan siya ni Rosa. Sumugod daw sa bahay ang kanyang Auntie Corselda kasama ang dalawa nitong anak. Shit! Kapag talaga may masamang nangyari kay Beatrice, hindi ko kayo mapapatawad. Bulong niya, agad siyang lumabas ng kanyang opisina. Gary, alis ako. Ikaw na bahala rito. Paalam niya sa secretary. Sir, may meeting po kayo mamayang alauna. Imporma nito. Cancel all my meetings for today. May importante akong pupuntahan. Okay, sir. Pagdating sa bahay ay papasok na sana siya nang marinig ang boses ng kanyang Auntie Corselda. This house is not yours! Hindi ka bagay sa lugar na to! Sigaw nito sa asawa niya. Excuse me, this house is mine tree. Sigaw rin ni Beatrice na muntik na niyang ikinatawa. Beshi, mine to kasi yun. Bakit naging tree? Saway ni Petra rito. Tatlo tayong amo rito eh. Si Knight, ako at ikaw. Eh di tree. Tama ako diba? Gaga ka talaga, tulang. Ikaw at si Knight ang may-ari nitong mansyon. Remember, personal assassin mo ko? Pagtatama ni Petra. Oo nga pala. Ako lang ang asawa kaya ako lang ang may karapatan. Binalingan nito ang auntie niya. Ikaw? Asawa ka rin ba ni Knight? Pamangking ko si Knight. I'm his auntie. You want money? I can give you money. Makipaghiwalay ka lang kay Knight. Ayoko nga. Nagbubuhay rin na ako rito.
Tsaka mabait si Knight sa akin. Baka nga ikaw pang bigyan ko ng pera eh. Mukha ka kasing gold trigger. Gold digger nga yun, di ba? Sabi ni Petra. Petra naman, pareho lang kasi yun. Magkatunog naman eh. Pinigilan ni Knight ang matawa sa pinagsasabi ng asawa niya. Nakita niya kung paano namula ang mukha ng kanyang tiyahin. Ngunit natigilan siya nang makitang sinampal ni Carissa na kanyang pinsan ang asawa niya. Malalaki ang hakbang niyang pinuntahan ng asawa. Yun ang bagay sa malanding kagaya mo. Bibigyan ka namin ng oras para mag-isip. Kapag hindi ka pa nakapaghiwalay kay Kuya Knight, gagawin namin impyerno ang buhay mo. How dare you slap my wife? Mga buhay niyo ang gagawin ko impyerno. Dumadagundong ang boses na sabi ni Knight sa pinsan. Agad niyang tiningnan ang pisngi ni Beatrice. Namula yon. Ayos ka lang ba? Nag-aalala niyang tanong dito. Ayos lang ako, hindi naman masakit. Excuse me muna ha. Pinatabi siya ni Beatrice at hinarap ang pinsan niya. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Carissa. Napasinghap ang tiyahin niya. Oh, quits na tayong dalawa. Nakangising sabi ni Beatrice. Rosa, dalhin mo sa kusina si Beatrice at pakinggan mo tong pisngi niya. Petra, samahan mo siya. Ako na ang bahala kumausap sa pamilya ko. Utos niya sa mga ito. Hindi naman nagprotesta si Beatrice. Nang makaalis ito, matalim niyang tiningnan ang auntie niya at ang dalawa nitong anak. Sino nagbigay ng karapatan sa inyo na saktan ng asawa ko? Galit niyang tanong sa mga ito. She's a gold digger! Narinig mo naman siguro sinabi niya, hindi ba? Kayamanan mo lang ang habol niya. Gusto niya magbuhay, Reyna. Gigil na sagot ni Auntie Corsalda. I don't care kung kayamanan lang ang habol niya sa akin, as long as my wife is happy. At dahil sa ginawa niyo sa kanya ngayon, I will punish you. Kuya, wala akong ginawa sa asawa mo. Tahimik lang ako, tinila lang ako ni Mami rito. Pangangatwira ni Maya, ang isa niya pang pinsan. I don't care, sumama ka pa rin. Wala kayong allowance for 1 month. At kapag nalaman ko may ginawa pa kayong hindi maganda sa asawa ko, mawawalan kayong lahat ng karapatan sa distillery. Don't you dare try me. Seryoso niyang banta sa mga ito. Hindi nakaimik ang tatlo at akmang aalis na nang muli na naman siyang magsalita. You should apologize to my wife first. Hindi ko hahayaang api-apihin niyo lang siya. Respect her. Or magkalimutan na tayo. Walang nagawa ang tatlo kundi ang humingi ng tawad kay Beatrice bago umalis sa mga ito. Pagkatapos gamutin ni Rosa ang pisngi ng asawa, ay hinatid na ito sa kanilang silid. Hinila niya ang asawa at pinaupo sa kanyang hita. Marahan na hinaplos ni Knight ang buhok ni Beatrice. Are you okay? I'm sorry at nangyari ito sa'yo. This is my fault. May galit sila sa akin, kaya dinamay ka nila. Masuyo niya itong niyakap. Ayos lang ako, at saka nakaganti rin naman ako eh. Pero wait. Bigla itong tumayo at umikot-ikot sa harapan niya. Alam mo bang nag-shopping ako? Kasama ko si Petra. Tingnan mo, nabili ko. Ang ganda, di ba? Bagay ba sa akin? Masaya nitong tanong. Napangiti naman siya sabay tayo. Ang ganda-ganda mo nga, Beatrice. Hindi ako nagkamali na ikaw ang pinili kong pakasalan. Marahan niyang hinaplos ang pisngi nito. Knight? Anong ginagawa mo? Kasal naman tayo, hindi ba? Na-process na ang marriage certificate natin. And we can do it, right? Donut? Anong donut? Baka do what? Nanginginig niyang pagtatama sa sawa. Ay oo nga, do what? Do this. Sinakop niya ang labi ng asawa. Nagulat pa ito nung una. Ngunit kalaunan, sumasabay na rin ito sa ritmo ng paghalik niya rito. Naging mapaghanap ang bawat halik niya. Handa ka na bang gawin to, Beatrice? Tanong ni Knight sa asawa. Pulang-pula mukha nito. Mahina nitong sagot. Sabi mo sa akin, gusto mo rin ba itong ginagawa natin? Oo, gusto ko, Knight. Nang marinig niyang sagot nito ay hindi na siya nagpigil pa. Tuluyan niyang inangkin ang asawa. Mahigit 1 buwan pa ang lumipas. Simula na may mangyari sa kanilang dalawa ni Knight, ay mas naging extra sweet pa ito sa kanya. Palagi rin itong nag-update sa kanya kung ano ang ginagawa nito. At napag-usapan nila ni Petra ang offer ni Knight. Gusto kasi ng asawa niyang mag-aral sila na kaibigan. Homeschool lang daw. At may mag-tutor sa kanila na agad nilang silang ayunan. Beshi, hindi ka pa nakakapunta sa office ng asawa mo? Tanong ni Petra habang nag-aagahan silang dalawa.
Maagang umalis si Knight dahil may conference meeting ito, kasama ang board of directors. Oo. Hindi pa ako nakakapunta ron. Bakit mo naitanong? Balik tanong niya sa kaibigan. Hindi ba at busy ngayon ang asawa mo? Bakit hindi mo siya ipagluto at dalhan mo sa office niya? Para naman magkasama kayo sa lunchtime. Oo nga no. May tama ka. May plano ka no. May date kayo ni Lester? Wala Ang cold kaya nun. Kumakatingin para lang akong kakainin eh. Crush ka rin siguro nun. Huwag mo nga ibahin ang usapan. Sige na. Maghanda ka na ng lulutuin mo para sa asawa mo. Dalhan mo siya rin ng pagkain. Tsaka para makilala ka rin ng mga empleyado niya na ikaw ang nag-iisang Mrs. Beatrice Artaso Montalban. Diba? Pak na pak? Ewan ko sa'yo. Bibilis ako na lang ang pagkain para makapaghanda na ako ng lulutuin para sa asawa ko. Makalipas ang ilang oras, natapos din si Beatrice sa pagluluto. Sinigang na bangus, tempura at empanada ang ginawa niya para sa asawa. Inilagay niya sa lunchbox sa mga yon. Oh, hindi ka halatang excited Biro ni Petra sa kanya. Tigilan mo nga ako. Bihis muna ako. Yung maganda, sexy at pangmayaman na aurahan para makilala ka nilang sopistikada. Ayoko nga, simpleng damit lang susutin ko no. Agad na siyang umakyat sa silid nilang mag-asawa at nagbihis. Simpleng black t-shirt lang ang suot niya na may heart sign na disenyo sa bandang kaliwang dibdib. Pinaresan niya yon ng faded jeans at sneakers. Sling bag lang din ang gamit niyang bag. Pagkatapos itali ang buhok pa itaas, ay naglagay muna siya ng face powder at lip gloss. Nagwisik din siya ng pabango bago siya tuluyang umalis. Nagpahatid siya sa driver papunta sa kumpanya ng asawa. Manong, dito na lang po ako bababa. Maglalakad na ako papunta ron. Baka kasi makita ka ng security guard at matawagan ng asawa ko. Hindi palpak ang pa-surprise ko sa kanya. Sabi ni Beatrice sa driver. Sige po, ma'am. Iginilig nga ng driver ang sasakyan at pinagbuksan siya. Salamat, Manong. Hintayin niyo na lang po ako. O, pwede pong kumain muna kayo dyan. Heto po, Inabutan niya ito ng 1,000 piso. Huwag na po, ma'am. Huwag ka na mahiya, Manong. Sige na, mag-relax ka muna. Tatawagan na lang kita mamaya, okay? Inilagay niya sa kamay nito ang paper bill at pumasok na sa kumpanya ng asawa. Dahil first time niya roon, ay nagtanong muna siya sa security guard. Good morning, Manong. Anong floor ang office ni Knight Montalban? Nakangiti niyang tanong sa guard. Sir Knight Montalban? Ang CEO nitong kumpanya? Tanong ng guard sa kanya. Yes po. Ngayon lang kasi ako nadalaw rito Kaya hindi ko alam kung anong floor siya. May appointment ka ba kay Sir, Miss? Ha? Appointment? Wala po. Magdadala lang po ako ng lunch niya. Asawa niya po ako. Asawa ka niya? Naku, Miss. Marami ng ganyan ang modus para lang makita si Sir Knight. Kung ako sa'yo, umalis ka na lang. O kung gusto mo talaga siyang makausap, puntahan mo ang receptionist para makapagpa-appointment ka. Sige po, salamat. Nagtungo si Beatrice sa receptionist. Ang higpit naman ng mga tao dito. Asawa naman talaga ako ni Knight. Bulong niya. Yes, ma'am. May kailangan po kayo? Tanong ng isang receptionist. Kasi itatanong ko lang sana kung anong floor ang office ni Knight. Mr. Knight Montalban po ba? Oo, asawa niya ako at dadalhan ko sana siya ng lunch. Malakas na nagsitawanan ang mga nakarinig sa sinabi niya. Ikaw, asawa niya? Alam namin nag-asawa na si Mr. Montalban, pero alam namin isang sopistikadang babae ang asawa niya. Pero sa isang tulad mo, malabo yun, nangangarap ka yata ng gising Sabi ng babae. Umalis ka na lang, miss. Nakakaistorbo ka sa trabaho namin. Sabi naman ng isa pang babae. Totoo nga kasing asawa ko ni Knight, kahit tawagin niyo pa siya. Medyo naaawa na siya sa sarili niya. Pinagtitingin na siya ng mga tao. Miss, matagal ng models yan. Di nagagana sa amin yan, no? Guard, pakilabas sa babaeng to. Sigaw ng receptionist. Sabi ko sa'yo, miss, walang maniniwala sa'yo. Umalis ka na bago pa kami tumawag sa pulis. Hinawakan siya sa braso ng guard. Ano ba? Bitiwan mo ako! Pupuntahan ko ang asawa ko! Sigaw niya. Ilusyonada! Sigaw ng isang babae. Miss, huwag ka nang gumawa ng gulo. Bitawan niyo ang asawa ko! Biglang tumigil ang guard sa paghila kay Beatrice. Napalingon siya sa lalaki nagsalita. Mr. Montalban, pasensya na po sa gulo. Ang kulit po kasi ng babaeng to. Sabi niya asawa mo siya. Ang sabi ko, bitawan mo ang asawa ko. Ulit ni Knight sa nakakatakot na boses.
Bigla siyang binitiwan ng guard. Knight! Naiiyak niyang tawag sa asawa. Hinawakan nito ang kamay niya at hinila siya payakap dito. Doon ay napaiyak siya ng tuluyan. Naghalo-halo ang emosyong nararamdaman niya. Nanliliit siya sa sarili niya. Nahihiya at masaya dahil dumating si Knight para iligtas siya. Ganito ba ang itinuro ko sa inyo? Ang mangmaliit ng kapwa? You all treated my wife like trash. Kung hindi pa tumawag ang driver niya sa akin na kinakaladkad niyo na ang asawa ko palabas ng kumpanya, na pagmamayari rin niya, hindi ko malalaman ang totoo niyong kulay. Lahat ng uminsulto sa asawa ko at kumaladkad sa kanya ay mawawalan ng trabaho. Hindi niyo na kailangan pang magturuan dahil nasa akin ang copy ng CCTV footage na nangyari kanina. Seryoso at galit na wika ni Knight sa mga empleyado nito. Pinahid niya ang luha at tiningala ang asawa. Madilim ang mukha nito at parang ilang sandali lang sa sabog na ito. Sir, patawarin niyo po kami. Huwag niyo po kami tagalan ng trabaho. May mga pamilya po kami binubuhay. Paghingi ng tawad ng guard. Kami rin po humihingi ng tawad sa nagawa namin. Pangako po, hindi na po ito mauulit. Sabi naman ng isa sa receptionist. Ma'am, patawarin niyo po kami. Maliliit pa po ang mga anak ko. Ako lang ang naghahanap buhay sa pamilya namin. Sabi naman ng isa pang receptionist. Sana naisip niyo muna yan bago kayo nang hamak ng kapwa niyo. Mariim pa ring sabi ni Knight. Masaya siya at palagi siyang ipinagtatanggol nito. Ngunit naaawa rin siya sa mga empleyado nito. Knight, patawarin na natin sila. Hindi naman nila alam na ako ang asawa mo. Dapat kasi pinakita mo ang mukha ko nung kasal natin eh. Kaya yan tuloy, walang nakakakilala na ako ang asawa mo. Malambing niyang sabi rito. At bakit ko naman ipapakita ang mukha mo sa publiko? Para pagpiestahan nila? At saka sa ganda mong yan, baka magkaroon pa ako ng maraming kaagaw. Kaya ayaw kong ipalabas ang mukha mo sa publiko. Okay, fine. Pero give them a chance. Nagsorry na naman sila. At alam kong hindi na nila uulitin pa yun. Hindi ka ba naaawa sa mga pamilya nila na nagugutom, ha? Paglalambing pa niya sa asawa. Malakas na napabuntong hininga si Knight. Bakit ba ang bait-bait mo, ha? Bagay nga tayong dalawa. Matigas ang puso ko sa mga taong nagkakatraso at kumakalaban sa akin. Mabuti na lang at ikaw ang nagpapakalma sa akin. Narinig niya sinabi ng asawa ko? Mabuti na lang at mabait siya. But this is your last chance. Kapag ginawa niyo pa pagkakamaling to, hindi ko na kayo patatawarin pa. Maliwanag ba? Maliwanag po, Mr. Montalban. Mrs. Montalban, maraming salamat po. At muli, humihingi kami ng tawad sa inasal namin. Pasasalamat na mga ito. Tumango lang si Knight at hinila na siya papasok ng elevator. Doon ay pinagsaluhan nila ang dala niyang pagkain. Araw-araw mas lalo lang nahuhulog ang loob niya sa kanyang asawa. Makalipas ang isang linggo ay nagdesisyon na si Knight na sabihin sa asawa ang nararamdaman niya para rito. Mahal na niya ito at handa siyang maghintay na mahalin din ito. Inayos niya ang higaan nila at inihanda ang bulaklak na ibibigay sa asawa. Pagpasok ni Beatrice sa kanilang silid, ay agad niya itong hinila at hinalikan sa labi. Flowers for the most beautiful woman I've ever met. Seryoso at halos pabulong niyang sabi rito. Knight, nakadrugs ka ba? Pabiro nitong tanong. Nakadrugs ako at ikaw ang drugs na yon. I love you, Bea. Hindi ko alam kung kailan kita minahal. Basta bigla na lang bumibilis ang tibok ng puso ko kapag nandiyan ka sa tabi ko. Ayoko sinasaktan ka ng iba. Gusto ko akin ka lang. Ayoko makita ka ng ibang lalaki dahil natatakot akong ma-inlove ka sa kanila. Ang gusto ko akin ka lang, Bea. Mahinang hinaplos ni Beatrice ang pisngi niya. Matamis siya nitong nginitian. Nakikita niya rin ang ningning sa mga mata nito. Sa'yo lang din naman ako. Mahal din kita, Knight. You're my knight in shining armor. Talaga? Mukhang ang dami mo nang natutunan na. Mag-aral ka lang ng mabuti at makakatulong ka na sa akin sa pamamahala sa Montalban Group of Companies. Makakaya ko kaya yun? Oo naman, ikaw pa ba? Nasa tabi mo lang naman ako palagi. Salamat. Nakangiti nitong sabi. Hinalikan niyang muli ang asawa sa labi. Siya nga pala. Bukas darating sina Daddy at Mommy. Doon sila sa bahay ni Lola Esperanza tutuloy. And we're having a family dinner there. Kaya maghanda ka bukas, okay? Mamimit ko na ang parents mo?
Hindi ba nakakahiya? Anong susuotin ko? Yung bonggang gown ba para sabing sopistikada ako? Magpasalon kaya ako. Ano sa tingin mo, Night? Honey, relax. Be whoever you are. Kahit simpleng damit lang ang isuot mo, ayos lang. Kahit na ano naman ang isuot mo, maganda ka pa rin. Sweet talker ah. Ilang kilong chocolates ba nakain mo? Labi mo lang naman ang matamis na lagi kong kinakain eh. Biro niya sa asawa na ikinapula na mukha nito. Night! Malakas na tumawa si Night at sinakop na muli ang labi ng asawa. Kinabukasan ay maagang naghanda si Beatrice ng susuotin niyang damit. Ayaw niyang maging overdressed pero ayaw rin niya yung simple lang dahil baka mapahiya ang asawa niya. Mabuti na lang talaga at tinulungan siya ni Petra sa pagpili ng outfit. Isang cream off-shoulder dress ang sinuot niya. Hanggang sa ibaba ng tuhod ang haba nun. Simple yon, ngunit elegante. Let's go, honey. Aya na sa kanya ni Night. Okay. Panay ang pisil ni Night sa kamay niya. Halata kasing kinakabahan siya. Pagdating nila sa mansyon ni Lola Esperanza, mas lalo pang lumakas ang kaba niya. Relax. Mababait naman ang parents ko. Don't worry, okay? Nahihiya kasi ako eh. Don't be. Hindi ko hahayaang saktan ka ng sino man. Kahit pa sarili kong pamilya. Napangiti siya sa sinabi nito. Thanks, Night. Good evening, everyone. Bati ni Night sa pamilya nito pagdating nila sa dining area, kung saan naghihintay ang mga ito. Good evening, iho, iha. Masiglang bati ni Lola Esperanza sa kanila. Good evening po, Lola Esperanza. Nakipagbeso siya sa matanda. Iho, siya na ba ang asawa mo? Magiliw na tanong ni Mrs. Gina Montalban kay Night. Yes, ma'am. Let me introduce you my wife, Beatrice Artaso Montalban. Honey, my mom, Gina, and my dad, Manuel. Pagpapakilala ni Night sa mga ito. Ikinagagalak ko po kayo makilala, ma'am, sir. Magalang na bati niya sa mga ito. Mahinang natawa ang ginang sa kanya. Iha, we're your family now. Call me mommy and call him daddy, okay? You're such a lovely girl. Lumapit ito sa kanya at hinalikan siya sa pisngi. Niyakap naman siya ng ama ni Night. Welcome to the family, Iha. Sabi ni Mr. Montalban. Maraming salamat po sa pagtanggap niyo sa akin. Bagay na bagay ka sa anak ko. Komento ni Mrs. Montalban. Masaya na silang naghahapunan ng may dumating na babae. Good evening, everyone. Grandma, how are you? Tita and Tito, kumusta po kayo? It's been a long time. Nakangiting bati ng babaeng bagong dating. Nancy, why are you here? Imbis na sagutin ng babae ay tinanong ito ni Mommy Gina. I've heard po kasi na may family dinner and nandito si Night. I want to see him. Nakangiti pa rin itong sabi. Tiningnan nito si Night at biglang niyakap. Nancy! Maring tawag ng asawa niya sa pangalan ng babae. Night, babe, I'm sorry. Please forgive me. I promise that I will prioritize you first before my career. I regret breaking up with you. I still love you. And I know you do love me too, right? Sabi nito, biglang itinulak ni Night ang babae. I don't love you anymore, Nancy. At saka matagal na tayong hiwalay. It's been 5 years. Mag-move on ka na. Galit na sabi ni Night dito. No, I won't. Sino ba pinagmamalaki mo, ha? That war? Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Nancy. Don't you dare call my daughter-in-law war. Because she's not. Ikaw malandi. Ikaw nang iwan sa anak ko para saan? Sa career mo at sa lalaki mo? Kung ayaw mo mapahiya, just live. Mariin at galit na sabi ng biyanan niyang babae rito. Tita, I've been good to you. Naging mabuti rin ako kay Night. You know my family well. I'm well educated. Tapos, mas gugustuhin niyang basurang to kaysa sa akin? You're nothing compared to her, Nancy. Ang layo na agwat niyong dalawa. Umalis ka na lang bago pa ang guard ako maladkad sa'yo palabas. Pagbabanta ulit ng biyanan niya rito. Pagsisisihan mong siya ang pinili niyo kaysa sa akin. Sigaw ni Nancy bago lumabas. Honey, I'm sorry. Hindi ko alam na pupunta at manggugulo si Nancy sa family dinner natin. Paghingi ni Night ng pasensya. Ayos lang, hindi niyo naman siya inimbita dito eh. At saka, totoo din naman sinabi niya. Hindi talaga tayo bagay noong una pa lang. Malayo ang agwat ng buhay natin. Ano ka ba? Don't say that. I love you and you love me. Yun lang naman ang mahalaga.
Don't mind her, Iha. Dahil boto kami sa'yo. We're happy na ikaw ang piniling pakasalan ng anak ko. You have a good heart, Beatrice. Nakangiti na sabi ni Mommy Gina. Pinagaan ng mga ito ang kanyang loob, kaya naman nawala ang bigat sa dibdib niya. Isang linggo nang inaayos ni Knight ang proposal para kay Beatrice. 4 na buwan na silang mag-asawa, pero gusto niyang ulitin ang proposal at kasal nila dahil iba na ngayon. Totoo na ang damdamin niya at nais niyang maranasan ni Beatrice kung paano makatanggap ng proposal mula sa lalaking totoong nagmamahal dito. Tinawagan niya ang restaurant kung saan sila unang nagkita ni Beatrice. That place means a lot to him. Pumayag ang may-ari na rentahan niya ang buong restaurant. Petra, maayos na ba ang setup ng restaurant? Tanong niya sa kaibigan ng asawa. Yup, very romantic, very demure, very cute, very... very na lahat. How about ang plano nating pagselosin siya? Maka-cut off ka naman habang nagsasalita ako. Halatang kinakabahan ka. Yeah, I'm nervous. Paano kung ma-fall out of love siya sa akin? Sana nga. Joke! Ako nang bahala. Pero sana magpakita ang bruha mong ex para makatotohanan yung pagpapaselos mo. Pero teka lang, pwede man sigurong walang selosang mangyayari. Baka mas lalo lang magalit si Bea sa akin. Ano ka ba, Knight? Twist nga yun eh. Akong bahala sa'yo, sagot kita. Sigurado nitong sabi. Kapag talagang pumalpak ang plano na to, paghiwalayin ko kayo ni Lester. Pagbabanta niya rito, nginisian lang siya ni Petra. Lord naman, sana hindi palpak ang plano ni Petra. Pipi niyang panalangin. Sa kabilang banda ay katatapos lang ng lecture ni Beatrice, kaya naman naisipan niyang maghanap ng manggang hilaw sa kusina. Nung isang araw pa siyang nangangasim, minsan nasusuka rin siya, pero hindi naman matuloy-tuloy. Ano bang drama nitong life ko? Hay nako! Bulong niya. Naghanap siya ng manggang hilaw, pero wala talaga siyang mahanap. Bibili na lang ako sa labas. Aniya. Kinuha niya ang bag at lumabas ng gate. Wala ang driver nila dahil may sakit ito at pinauwi muna nila sa pamilya nito. Sumakay siya ng taxi papunta sa supermarket. Agad siyang bumili ng manggang hilaw at bagoong. Nagsama na rin siya ng ilang maasim na prutas katulad ng kamyas at sampalok. Mas lalo lang nangasim ang bibig niya nang makita ang mga prutas na binili. Ay! Excited na ako kainin kayo! Nakangiti niyang sabi. Ilang araw nang may kakaiba sa kanya. Kinuwenta niya kung ilang araw na siyang delayed at halos manlaki ang mga mata niya nang ma-realize na mahigit 1 buwan na siyang delayed. Hindi kaya buntis ako? Wait, kailangan ko makasigurado. Sabi niya sa sarili. Bumili siya ng 5 pregnancy test sa malapit na butika. Habang pauwi siya, natigilan siya nang makita ang asawa. May kayakap itong babae at para bang may sariling mundo mga ito. Sinungaling! Manloloko! Siguro, na-realize na niyang mas bagay sila nung maharot na Nancy na yun. Hindi magsama silang dalawa. Sunod-sunod na tumulo ang luha sa mga mata niya. Pumara siya ng taxi at nagpunta sa dati niyang bahay. Doon ay nagmukmuk siya at panay ang iyak. Habang umiiyak ay kain siya ng kain ng sampalok at mangga. Magsama silang dalawa, mga pangit at mabaho. Makati malandi! Sigaw niya pa. Pagkatapos kumain ay humiga siya sa kama. Manalalaki din ako. Lintik lang ang walang ganti. Sabi niya pa sa isipan. Ipipikit na sana niya ang kanyang mga mata nang maalala niya ang pregnancy test na binili niya. Pumasok siya sa banyo para gamitin ang mga yon. Magkahalong saya at lungkot ang nararamdaman niya. Positive ang resulta ng pregnancy test. Masaya siya dahil magkakaroon na siya ng anak. Ngunit ang nakakalungkot, hindi niya ito mabibigyan ng buong pamilya. Dahil sa daming iniisip, ay naisipan niyang magpahinga na muna. Inilagay niya sa bag ang pregnancy test at natulog. Parang baliw na pabalik-balik si Knight sa loob ng kanyang opisina. Hanggang ngayon, hindi niya pa rin alam kung nasan si Beatrice. God, Beatrice, nasan ka ba? Nag-aalala niyang kausap sa sarili. Mag-relax ka nga lang dyan. Baka mamaya may binili lang yun. Sabi ni Petra. Ilang oras pa lang namang nawawala eh. Kasalanan mo to eh. May paselos-selos ka pang nalalaman at may papa-photoshoot pa. Baka sinumpa na ako ng asawa ko. Ang OA mo, Dong. Hindi pa nga napapasa sa kanya mga picture natin magkayakap. For sure, may binili lang yon. Alam mo, hindi ako naniniwala sa'yo. Sigurado akong nakita niya ang picture natin magkayakap.
Tulungan mo na lang kaya akong hanapin siya. Alam ko na, baka nandun siya sa dati niyang bahay. Wala yung iba pupuntahan kundi ron lang, sabi ni Petra. Okay, ako na pupunta. Agad siyang nagpunta sa dating bahay ng asawa. Hindi nakasarado ang pinto kaya agad siyang nakapasok. Nakita niya ang nakaawang na silid kaya pumasok siya. Nadatan niya ang asawa na mahimbing na natutulog. God, akala ko kung ano nangyari sa'yo. Let's go home, honey. Aniya at marahang kinarga ang asawa. Nakatitig lang si Knight sa asawang natutulog kinabukasan. Umaga na pero hanggang ngayon tulog pa rin ito. Napakadali nitong kidnapin. Naiuwi niya ito nang wala itong kamalay-malay. Nagmulat na mga mata si Beatrice at nagulat pa nang makita siya. Bakit ako nandito? Teka lang, ba't nandito ako sa bahay mo ha? Matalim siya nitong tiningnan. Honey, magpapaliwanag ako, okay? Si Petra may kasalanan. Siya nagplano na pagselosin kita. Kung ano man ang nakita mo sa mga larawan, hindi yun totoo. Si Petra yung kayakap ko. Wala akong ibang babae. Mahal na mahal kita, Bea. Talaga? Si Petra ang kayakap mo? Pinakita niya rito ang larawan, pati ang mga behind the scenes na magpapatunay na si Petra ang kasama niya. Oh, magpapropose sana ako sa'yo, kaya nagplano si Petra na gawing dramatic ang lahat. Ewan ko nga kung bakit ko siya sinunod eh. Pero dahil mission failed ang plano, dito na lang ako magpapropose. Beatrice Ardazo Montalban, will you marry me again? Yes, Knight. I will marry you again and again. Nakangiti nitong sagot. Thank you. Isinuot niya ang singsing sa daliri nito at saka ito pinugpog ng halik. Baby, may sasabihin din ako sa'yo. Huwag ka mabibigla. Ano yun? Sabi mo na. Inabot nito ang bag at may kinuha sa loob nun. I'm pregnant. Magiging daddy ka na. Imporma nito sa kanya. Hindi agad siya nakaimik dahil sa sobrang gulat. Niyakap niya ng mahigpit si Beatrice at saka napaiyak. Tears of joy yun. Masaya siya dahil sinagot ni Beatrice ang proposal niya. At mas lalo pa siyang naging masaya dahil magiging daddy na siya. I love you so much, Beatrice. Ikaw ang bumago sa buhay ko. I will love you and our baby. Pangako niya. Salamat sa pagmamahal mo sa akin, Knight. Kahit na maraming kulang sa akin. Ikaw at ang pamilya mo ang nagpuno ng kulang sa buhay ko. I will love you forever. Nagtagpo ang kanilang labi at labis na sumaya ang kanilang mga puso. Makalipas ang 5 taon. Sabay na graduate sa college sina Beatrice at Petra. Ngayon may sarili ng restaurant business si Petra at siya naman nagsisimula na magtrabaho sa Montalban Group of Companies. Nagkaroon din sila ng 3 anak ni Knight, sina Dark, Snow at Breeze. Nagpatayo siya ng orphanage at foundation para sa mga batang lansangan at iniwan ng mga magulang. Lumipas man ang panahon ay patuloy pa rin sa pagtulong ang mag-asawang Knight at Beatrice sa mga taong nangangailangan ng tulong nila. Mas tumitibay rin ang kanilang pagmamahalan habang tumatagal. Ipinakita nila na ang simpleng pamumuhay kahit nasa itaas ka ay mas nakapagbibigay ng peace of mind. Hindi lang magandang buhay ang ibinigay sa kanya ni Knight. Ibinigay nito sa kanya ang buong puso at pagkatao nito na siyang naging lakas niya. He made her believe that nothing is impossible in this world. Ito ang milagro niya. Isang milagrong araw-araw niyang ipagpapasalamat sa Diyos. The end. Kung nagustuhan niyo ang aming istorya, huwag kalimutang mag-like at subscribe. Salamat sa pakikinig. Mag-iingat po tayong palagi at naway lagi tayong pagpalain. Hanggang sa susunod.